Magandang araw sa lahat. Sa araw na ito ay papakita ko ang bahay na pinarenovate ng aking asawa. Kung napanood nyo ang video na love story namin ng aking asawa na kung saan madami ang na-inspired sa aming love story. At sa kwentong yon, nasali ang renovation ng bahay namin. At sabi ko, gagawa ako ng separate video sa bahay na pinarenovate ng aking Amerikanong asawa. Pero bago ang lahat, ipapakita ko muna ang bahay namin bago ito na-renovate. Ito ang loob ng bahay namin. Kasama ko dito ang cousin ko. Kandila lang din gamit namin kasi wala pa kaming kuryente sa panahon na yan. At sa floor lang din kami natutulog. Kalauna naman, napapansin nyo, tinatakpan lang namin ng shower curtain ang bubong. Kasi amakan ang gamit naming bubong kasi mas mura siya. At para naman may privacy kami, kaya tinatakpan namin para di kami makita sa loob. Kasi wala kaming bakod. Mahal din kasi magpagawa ng bakod, hindi namin afford sa panahon na yan. At tingnan mo ang bahay namin sa labas. Ayan guys, walang bakod, tapos wala kaming privacy talaga. Anytime, pwede kami makita kung meron talagang tao na sisilip, makikita talaga, masisilip talaga kami sa loob guys. At yung pinto namin, isang sipa lang yan. Kung merong taong nagbabalak pumasok sa bahay namin, isang sipa yan, kayang sirain. At ito talaga pinaka-peligro namin sa lahat. Pag umuulan sa amin, ang pinaka-problema namin is papasok yung tubig sa loob, binabaha kami minsan. Kaya isa sa mga struggle ko yan, pero satisfied naman ako sa buhay ko. At kung makikita mo sa video, wala lang, happy lang ako. Pero yung sa isip ko, pupunta ako, mag-abroad ako. At gusto ko mag-abroad para mapagawa namin ulit yung bahay namin. Pero hindi ko talaga in-expect na may darating na tao sa buhay ko. Hindi ko alam kung may makaka-relate ba sa akin dito. Kaya pa-comment down below kung nakaka-relate kayo sa sitwasyon ko or ganito ba yung bahay nyo, ganito, kung may problema ba kayong ganito. So, ayun na nga, kung napanood nyo yung love story namin, nakadetalye doon kung paano at kailan siya nag-decide na i-renovate ang bahay namin. Siguro nakita niya na hindi komportable yung bahay na tinitirhan namin. Pero in fairness sa ating mga Filipino, napaka-flexible natin kahit saan tayo dalhin at kung ano yung magiging situation natin. Still, masayahin pa rin tayo kahit anong situation meron. Yan ang tatak Pinoy, di ba? Maari sa atin ay komportable pero sa kanya siguro hindi. Kaya nag-decide siya na ipa-renovate ang bahay namin. Kaya ayun, start ako magpa-renovate ng bahay. Ito ang design ng engineer namin. Tapos, nagbayad ako ng 36,000 para sa building permit at sa fencing permit. At ito na ang process ng construction ng bahay namin. Bago namin pinagawa ang bahay, tinapos muna namin ang bakod. May kwento ako guys, nakakatawa to. Kasi 'di ba, kung narinig niyo sa love story ko na ang bilis ng pangyayari. Kaya nung nagpagawa ako ng bahay, nagtanong yung family ko, saan ako kumukuha ng pera? Sabi ko, nag-loan ako. Yes guys, nag-loan ako, yun talagang sinabi ko sa kanila. Wala talaga akong sinabihan guys na may affront ako. Hindi nga ako makapaniwala. Sila pa kaya? 'Di ba? Kaya di ko kinikwento sa kanila. At pina-firewall ko na rin ang gilid at ang likod para malaki ang space ng bahay namin sa loob. Yan yung banyo na sinasabi sa love story namin na kurtina lang yung pinto ng banyo namin.
Ano pag-video? May naan ba? May Napagalitan pa ako ng ate ko, di raw ako marunong mag-video. Sorry naman ate. Pasensya na po. Hindi ako na-inform paano mag-video. At ito na ang bahay namin, diba? Tuwang-tuwa talaga ang asawa ko nung nakita niya na komportable na kami sa aming bahay. Makita niya na okay na, kompleto na lahat, may tubig na kami. Kaya masasabi ko talaga na blessing talaga sa akin ang asawa ko kasi mabait na at napaka-generous pa. Ang TV na yan guys, binili ng asawa ko nung first meet namin. Nagtanong kasi siya kung bakit hindi kami nanonood ng TV. Sabi ko naman, ay hindi kami bumili ng TV. Kunwari sinabi ko, hindi kasi kami mahilig sa TV. Yun sabi. Pero sa totoo lang, wala talaga kami TV. Hindi namin afford magbili ng TV. At may 2 kwarto. Nagpray pa ang aking mother sa bagong aircon. Ganyan talaga ang mother ko guys. Which is tama naman kahit maliit na bagay o malaki, dapat hindi natin kakalimutan magpasalamat sa ating Panginoon. At nagpa-blessing kami, nag-invite kami ng pastor at in-invite ko rin ang mga kaibigan at cousin ko para mag-attend to celebrate with us. Kaya guys, literal talaga na isang kababayan nyo naman ang nakaahon sa hirap. Kaya isa sa mga natutunan ko sa buhay, marunong tayong magpasalamat sa maliit na bagay. Huwag mag-focus sa malaking bagay kasi kung matutunan natin magpasalamat, ma-attract ang blessing sa atin. Kasi ang attitude natin ay we are always grateful. And kailangan natin may attitude tayo of gratitude. Huwag puro reklamo sa buhay, matutong magpasalamat sa may kapal. Pasalamat ako sa Diyos na binigyan ako ng foreigner na husband. Total package talaga. Kaya abangan nyo sa susunod kong kwento kung saan dating site kami nagkakilala na kung saan makikita mo ang mga legit na foreigner. Kung gusto nyong ma-update sa susunod kong mga video, maaaring mag-follow sa aking Facebook page na Lee Journal at subscribe sa aking YouTube channel na Lee Journal. Thank you for watching!